Mga kapuso, nasa likod ako lamang ang barangay 56 at sa Noble Corner P. Burgos Street ay nagkaroon ng sunog kung saan isang nasugatan at 13 kabayan naman ang tinupok. Ito pong komunidad na ito ay dikit-dikit ang mga kabayan kaya gano'n na lamang ang takot ng mga residente dito. At umabot nga po sa 13 bayang naabot sa sunog kanina dito sa naturang barangay. Sa cellphone na video na ito pong inyong makikita ay nakikitang nagkagulo ang mga residente dahil sa pagkasunog na yan. Puspusan naging pagkapula sa apoy, lalo't malaking residential area po ito at may tindahan pa ng LPG sa tabi ng mismong nagsusunog na apartment. Base sa investigasyon, ang pinagmula ng apoy ay isang apartment. Sugatan ang may-ari ng bahay na si Abelardo Arana ng tangkay niyang apulay ng apoy. Anya, kumakain sila nang biglang nag-spark ang ilaw at saka po nagkasunog. May katandaan na raw ang bahay na gawa pa noong 1960s. Tinatayang abot sa 1.2 milyong piso ang pinsalang idinulot ng sunog. Ay sa BFP, posibleng electrical overload ang sanhi ng sunog na umabot sa ikapat na alarma. Mag-alauna ng hapon nang itiklara itong fire out dahil sa insidente nasuspindi ang klase dito po sa mga kalapit na eskwelahan. At kanina nga po ay binalikan natin itong area upang alamin yung ginagawa naman ng ilang mga residente doon. At nakita nga natin na yung pong mga nakatira dyan sa nasunog na apartment ay patuloy sa pagsisikap na makakuha ng anumang mga bagay na mapapakinabangan. At yung ilang pong mga nakatira dyan ay nakausap din po natin at narito po ang kanilang mga payag. Nasa trabaho ako. Ngayon, nag-text yung si tita na nasusunog yung bahay. Siyempre, nangatog na ako, iyak na ako naiyak. Yung pagdating ko dito, wala na. Siyempre, una ko inaanap yung anak ko. Kasi pinauwi yung pinauwi sa school eh. Inaanap ko yung anak ko. Ang bilis kumalat ng apoy dyan daw sa may nag-short circuit yung sa may sala ng tito ko. Ginising lang din ako nun. Pagising ko, ang katapat ko, nasa likod ko nun, yung bintana, ayun, umaapoy na siya. Kumbaga natutulog ako, pagkagising ko, nilalanghap ko na yung usok. Kaya madaling-madali naman ako eh. At sa puntong ito nga po ay kasama natin yung isa sa mga nasunugan at nasugatan dito sa pangyayaring ito na si Mang Abelardo. Mang Abelardo, magandang hapon po. Magandang hapon din po. At paano ba yung nangyari at nasasaan kayo bago nagsimula po yung sunog? Nasa baba po kami, kumakain po kami ng agahan. May nakita po ako na ilaw, nagkukurap. Akala ko lang magba-brown out. Apo. Hindi ko pinansin. Mamaya-maya meron nung sumisigaw sa labas na may usok na daw yung sa labas, may usok. Kaya nataranta ko, ang ginawa ko, lahat ng switch ng breaker sa bahay, inop ko. Tapos pumasok ulit ako ng bahay, inakyat ko yung taas, kasama ko na ho yung kapatid ko, may daladalang fire extinguisher. Nung pagtulak ko ng pinto, kasi merong pinto pa bago makapasok doon. Yun na ho, nagbungad na ho sa akin yung apoy. Apoy na agad? Oo, inabot na ho ako rito. Nasunog ho. Kaya wala na ho magawa kundi bumaba na uli. Naghanap na ho ako ng mga magagawa kong paraan. Kaso palaki na ng palaki. Yun nung pangyayaring ito, no? Nakita naman natin na dikit-dikit nga yung bahay dito at mga apartment. Mabuti ho't naagapan kahit papano, no? Buti naman kasi nandiyan kaagad din ang mga fire truck, rumesponde rin. Opo. Maliban ho dito, kanina yung hipag manugang niya ata, yung isa pong na-interview namin at yung bata po na hinahanap niya, kumusta po? Okay naman, meron naman pala kung may kumuha ho sa kanya na kaklase ng yung magulang niya yun ang kumuha. Opo. Dinala sa safety lugar. Kaya nung bandang hapon, yun na bumalik na. Yung makitang clear ng Yung sitwasyon ho na merong katabing tindahan ng LPG yung nasusunog na apartment, ano nasa isip niyo nun? Yun nga, inaano ko baka tumawid, kaya ang ano namin, suportahan yung tubig na wag tumawid kasi wag mag-init. Mas mahirap kung abutin pa yun. Opo, at nakita din namin ho yung bodega niya, medyo marami yung nakaimbak sa likod. Marami rin. Opo. Sa ngayon po, ilang pamilya po yung lahat-lahat naapektuhan po nitong sunog na ito?
Ang sa akin, no, sa harap po namin, bali 3 pamilya po kami. Bali 4, pati yung isang kapatid ko. Yun po ang apektado. Opo, kayo po ba'y matagal nang naninirahan po dito, sir? Oo, since birth pa. Minana ko lang yung bahay na yan eh. Opo. Yun. Oho. At sa ngayon ho, talagang totally, kahit paano ligtas na magakot sa loob. Hindi ba yung posibilidad na babagsakan naman kayo kung habang naghahakot? Nag-iingat na lang, pero hanggat kaya, malinis na yung lugar para kung ano man yung damage, kung kayang may repair, re-repairin. Kung hindi, no choice, baguhin. Opo, at yun ho bang inyong sugat dito sa kanang balikat nyo, napagamot nyo na ho? Oo, inasikaso naman ako ng mga volunteer, yung mga ano nila, staff. Binigyan ako ng gamot. Opo. Nilapatan. Maraming salamat po si Mang Abelardo Aranyas. Siya po yung, salamat po, siya po yung sa tanging nasugatan dito sa sunog na naganap kanina nga pong umaga dito sa may Barangay 56, Pasay City.